itutuloy ko po yung shinare din ni Pastor nung last Sunday na kung paano po tayo maging fruitful and productive. So, yun po ng mga steps kanya pong naibahagi. So, ngayon naman sa akin is yun yung na-impress na bakit kasi kinakailangan na tayo ay maging fruitful at maging productive. Okay, pagdating kay Lord, no? In all aspects sa ating buhay. Pero bago po yan, kinakailangan na manalangin po tayo. Let us welcome yung patuloy na presensya ng Panginoon. So let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa oras na to na binigyan niyo po kami ng pribilehiyo, Panginoon, na makarinig na naman ng inyong salita. Lord, amin po, Lord God, na inaas, na inyo po, Lord God, na i-open ang aming spiritual understanding. Open, Lord God, our hearts for your word, na ito po, Lord God, ay maging willing at receptive, Lord God, upang sa gayon, hindi masayang, Lord God, yung mga salita po ninyo na inyo po, Lord God, na pin-prepare sa bawat isa sa amin. Alam niyo po, Lord God, kung ano yung sitwasyon ng bawat isa, at alam niyo kung anong kailangan po namin. And Lord, hinahayaan po namin ang inyong banal na Espiritu na siya pong kumilos sa aming kalagitnaan, na siya po, Lord God, bumago sa aming isipan, at siya po, Lord God, na manatili, Lord God, sa aming puso. At Lord, ang iyong mga salita na aming papakinggan, ito po ay makapangyarihan. Kaya't Lord, naniniwala po kami as habang pinapakinggan po namin ito, meron po, Lord God, yung revelation na amin pong natatanggap, at i-protect nyo yung bawat revelation na yan, Lord God, sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Okay, so yun po. Why we must be fruitful and productive. Okay, so meron lamang pong 3 puntos. Okay, 3 puntos yan, pero mahaba-haba. Kaya kinakailangan po na ang ating isipan at ang ating puso, of course, is naka-prepare po yan. So, hindi lamang po tayo nandito para nakaupo at mapakinggan to get information, but let us desire for a life transformation. Okay, so welcome sa mga first-timer, sa second-timer. Okay, so yun, why we must be fruitful and productive. Okay, ang una, punta po tayo sa unang puntos. So, it is because it is God's original design for mankind. So, ito po ang pinaka-original design sa bawat isa sa atin. So, kung meron pong naging malabo, kung ano po yung purpose ng buhay natin, kung nalaman natin noon pero lumabo dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan natin. Pero ngayon, God is really reminding us, ninanais po niya na tayo ay ma-remind upang sa gayon, yun nga, ma-opera yung ating isipan. So yun. So sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27 is God's original design for mankind. So yan po nung simula na kinreate ng ating Diyos ang mundong ito, yan po yung original na dinisenyo niya or yung kanyang purpose po sa ating buhay. Na tayo po ay maging productive, fruitful. So, yan yung sabi niya na yan na, tignan mo yung katabi mo. Di ba? Kung lalaki yan, talagang kinreate ni God. At kung babae, kinreate din ni God yan. Kasi sabi nga niya dyan, kinreate niya yung tao na babae at lalaki. At nung kinreate niya yan, is meron pong, blessing. So, una, He created them and He blessed. And meron pong command na kanya pong sinabi or instruction na kanyang sinabi. At ano yung instruction na yan? Sabi niya na, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion, sabi niya. So yan po yung original na pagkagawa ng Diyos sa atin. Pero lumalabo po, di ba? Na yung disenyo ng Lord sa atin kung tayo po ay nasa difficult situation
or challenging situation. Minsan tayo po ay nagdadrama, di ba? Wala akong kakayanan, wala akong kakayahan, di ba? We are so self-pity. Awang-awa tayo sa ating sarili na wala, dito lang ako. Parang hindi makalakad, even one step, no? Pero yan po, ninanais ng Diyos na tayo po ay talagang ma-remind sa kung sino po tayo. Nais niyang maibalik tayo doon sa purpose. Nais niyang maibalik po tayo sa tamang pag-iisip. Upang sa gayon, magawa po natin at hindi po tayo maging fruitless. Di ba? Ay sabi niya, sayang naman yung sabi niya, maging fruitful, mag-multiply tayo, and we will fill the earth and subdue and have dominion. So yan, we must be fruitful in everything that we are doing. Ano? And then, nagmumultiply. Kaya nga, may mga malapit na ikasal dito, so magmumultiply din sila. Di ba? So yan, kasi that is an instruction, no? Galing kay Lord. Okay? And then, sabi niya, fill the earth. Ano yung dapat na fill dito sa mundong ito? Of course, yung mga lahat ng mga magaganda na galing kay Lord. Hahayaan ba natin na nag-a-advance yung darkness? Hahayaan ba natin na ang nag-fulfill dito sa earth is mga wickedness or evil? Hindi po, kasi hindi yan yung ninanais ng Diyos na ma-fulfill dito sa earth. At sabi niya dyan na have dominion sa mga animals. Pero minsan, hindi ako makakapagsimba kasi meron akong inaalagaan. Di ba? Kung maraming aso, ano pa, yung mga isda, di ba? Kinakailangan kasi merong oras na papakainin ko. O di ba? Sabi niya, have dominion. Ang animal tuloy ang nagdo-dominion sa atin. Yeah? Dapat sana baliktad ano yung nagagawa natin eh. Ang dapat sana tayo po yung magdo-dominion. Kaya even our thoughts and our emotion, pero minsan, grabe kasi yung pakiramdam ko. Grabe kasi yung isip ko. Di ba? Nadi-distort yung plano ng Diyos. Pero dapat yan, na tayo po ang magdudominion. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na ang ating isip ay kinakailangan na kaya natin niyang i-control sa tulong ng Diyos. Ganon din sa ating pakiramdam. Hindi po yun yung mag-overpower sa atin. Hindi po yung emosyon natin na hindi in line doon sa plano or sa design ni Lord. Kaya tignan natin, sabi niya na, ang puso ang pinaka-wicked at evil. Kaya hindi po yung kasabihan ng mundo na follow your heart. Kung yun ang nakakapagpasaya sa iyo. 'Di ba? Ang finavalo po natin ang word ni Lord. Ito kasi ang inisip ko, tama. Yeah? Pero hindi eh. Kinakailangan na magkonsulta po tayo doon sa salita ni Lord. Ito ba talaga yung pagkadisenyo mo sa akin, Panginoon, bago po tayo umaksyon? Pero kadalasan, nauna umaksyon muna, tapos doon na magkukonsulta. Kaya nga, nagiging fruitless. Yeah? Yung mga nagagawa natin. At saka, anong na-imumultiply? Nawa, hindi kapalpakan, ganun. Hindi yung mga negativity sana. Pero dapat yung sinasabi ni Lord. Kaya pakitanong nga yung katabi mo na yan, ready ka ba na maging fruitful? Sabihin mo nga. Parang nagsabay kayo, dapat hintayin mo kung ano yung sagot niya. So yan po yung ninanais ng Diyos sa atin. That's really our original design is to be fruitful, to multiply, to fill the earth and subdue it, and to have dominion sa lahat ng mga animal at kung sino andi dito sa lupa na kinreate ni Lord. Okay, so nakita ba natin yon
kung ano yung kakayahan natin, anong kapangyarihan ang ibinigay ni Lord sa atin. So take note, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan na yan ay ninanais niya na gawin natin or gamitin natin sa tamang paraan, hindi sa masamang paraan. Okay? So, doon din sa Ephesians chapter 1 verse 3. Tignan din natin. Sabi niya, "Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ." Pero salamat sa pagbasa. So yun, nakikita natin na sabi niya dyan na ang ating Heavenly Father na Ama ng ating Panginoong Jesus, He has blessed us. Past tense po yun, di ba? Meron na, nabinbindisyonan, iti tumunggal may sakada tayo. So nga tayo nga umapapal, idiskubre tayo gaminday tanga, bendisyon ni Apo. Numaminsan, kalay kung kumpara tayo ti, sarili tayo ti, may sanga, isuna, mas nawadwadwad, siya ngay kat, pumurpurang, di ba? Hindi po, equal po. Di ba yung mga blessing na yan, na ibinigay ni Lord sa atin. Kasi ang ating Diyos, hindi po nagfe-favoritism yan. Di ba? Kaya, we are blessed talaga. Kaya, kinakailangan kasi paniwalaan natin. Anya, iso na lang sa tinabinbindisyonan. Ang hirap mo kasing maniwala. Yeah? Kaya kinakailangan kasi pagkatiwalaan natin. Let us convince ourselves to really, yun nga, maniwala sa truth kung anong sinasabi ni Lord. And if we will believe in the Word of God, it will manifest in our life. Of course, may action po. Yun, kailangan aksyonan din po natin kung ano yung mga salita ni Lord na pinapaniwalaan natin. Hindi po pwedeng nakaupo lang tayo tapos, ay, eto po yung salita ni Lord. Marami ng information, yun doon nag-overload, hindi nag-manifest sa buhay natin. Kung yan sinasabi niya, nabinbindisyonan tayo, so nawadwad tayo. Okay? So are you convinced that you are blessed? Oh, apat lang. Are you convinced that you are blessed by God? May pipi po ba dito? Wala, nakakapagsalita, di ba? Nag-toothbrush ba lahat? Sige, kinakailangan na gamitin natin yan, di ba? Okay. Kapag tinatanong tayo, kinakailangan mo nagpa-participate para tignan natin kung gising kayo. O kaya, yung mga hindi sumasagot, maaring ibang iniisip. Physically present, pero absent-minded. Ganun po ba? Pero yun lang. Okay. So, kinakailangan po na tayo ay maging alerto para hindi naman nakawin ng kaaway kung ano napapakinggan ninyo. Okay, so yun. So, titignan din natin sa Genesis chapter 2, verse 7 to 9. Then the Lord formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostril, and the man became a living person. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he placed the man he had made. The Lord God made all sorts of trees grow up the ground, trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden, he placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. So doon natin nakikita na talagang ang Diyos nung finorm niya yung tao is binigyan niya iba ng buhay. Kaya kung tayo po ay may buhay na nanggagaling sa Diyos, ganun din po, may impact na mga magaganda ang ating mga ginagawa. And dito rin sa Genesis chapter 2, verse 15 to 22. So makikita natin dyan sa verse 15, sabi niya, the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. So
makikita natin dito na meron talaga yung purpose, may pagkadisenyo ang Diyos sa tao na kanyang ginawa. At yan po ay talagang nagkakaroon ng dominion. Kaya nga yan yung inutos niya sa tao nung nilagay niya si Adan doon sa Garden of Eden. Kinakailangan na meron siyang gagawin. Magdudominion siya doon. Ang gagawin niya, to tend and watch over it. So kinakailangan mapangalagaan natin kung ano yung inintrust ng Diyos sa atin. Ang hirap kasi kung hindi natin alam kung ano yung inintrust ni Lord. Kaya nahihirapan tayo na maging functional. O kaya nahihirapan tayo na gawin kung ano yung pinapagawa ni Lord. Paano kasi natin malalaman yan kung hindi nga tayo magbabasa, makikinig, at magkakaroon ng communication sa Lord. Diba? Kahit alam natin ang ganda ng pagkadisenyo ng Lord, umaagree tayo na maganda. Pero, meron ba tayong malalim na pangunawa doon sa original design natin na sinasabi ng Diyos? So, kinakailangan pong malaliman natin na alamin yan, intindihin, at yun na gawin. May hangarin tayong gawin. So nakikita natin na napakaganda po yung pagkakadisenyo ng bawat isa sa atin. So meron at meron po tayong gagawin. Gagawing maganda dahil yan po yung dinisenyo ni Lord para sa bawat isa sa atin. Yan yung una na kung bakit kinakailangan tayo ay maging fruitful at productive. Una, it is God's original design for mankind. Okay. So yan po. Number 2 naman is why we must be fruitful and productive dahil tayo po ay true disciples that glorifying the Heavenly Father. Sino dito yung mga disipulo? Pakitaas ang kanang kamay. Amen. Yung iba, kumbinsido ba kayo? O kaya, ano pa, dinidiscover. Okay, so yan, dahil ang pangalawa, sabi niya, we are true disciples that glorifying the Heavenly Father. So, kinakailangan po yung totoong disipulo na talagang nag-glorify ang ating amang nasa langit. Okay. So, makikita natin yan at mababasa doon sa John chapter 15, verse 8. So, sabi niya, my true disciples produce much fruit. This brings great glory to my Father. So, yan po yung sinasabi niya, ang totoo pong disipulo ay nagpo-produce ng fruit. Pakitanong sa katabi mo, anong dala mong prutas ngayon? Wala, ano? Okay. So yun, hindi po yung prutas na kinakain, bagkus yung sinasabi ni Lord, ano na fruit? Fruit, okay. Sabi niya, anong klaseng fruit? Yan yung nakakapagbigay ng glorification kay Lord. Kasi yung prutas na ating kinakain para sa atin yan, di ba? Pero meron palang nire-require ang ating Diyos na klase ng prutas na kinakailangan na ibibring natin sa ating Ama na nakaka-glorify sa Kanya. Okay, so dahil tayo po ay true disciples ng Panginoon, ano daw yung gagawin pa natin? Mababasa natin yan sa Matthew chapter 5 verse 16. Ano daw yung ating gagawin bilang isang disipulo na nakakapagbigay ng kagalakan sa ating Ama? Grabe naman, ano? Kung tayo anak ng Diyos at disipulo, tapos ang naibibigay natin, puro na lang kalungkutan. Yeah? Hindi mapupuno ang mundo ito ng kalungkutan. So, dapat kinakailangan, sabi niya dyan na, let your good deeds
shine out for all to see. Kinakailangan na yung mga ginagawa po natin ay nagsashine. Tingnan mo nga yan kung nagsashine ang mukha ng katabi mo. Okay, hindi sa makeup lang nagsashine. Pero sabi niya diyan na yung ating ginagawa. Dahil ang ating ginagawa ay yan po ang patunay na nag-glorify si Lord. Patunay na tayo ay totoong disipulo. Okay, so para ang ating Ama ay nagagalak naman. So, ninanais ng ating Amang nasa langit na tayo ay anak niya at disipulo po tayo, totoong disipulo, dapat po nabibigyan siya ng kagalakan. Di ba? Para naman thumbs up, di ba? Na nagsabing very good anak. Kasi yung mga parents, kung may mga award o kaya may mga magagandang nagagawa ang kanilang mga anak, pumapalakpak, very good. Diba? O kaya nagta-thumbs up na gano'n na very good. Even teachers sa mga estudyante, very good, gano'n. Diba? Yung kanilang sinasabi kung nag-shine ang kanilang mga estudyante. So, ganun din po tayo na yan ang dahilan kung bakit tayo po ay talagang ginawa ng Diyos. Okay, may gagawin tayo. At dapat nagawin po natin. Hindi po yan, hindi po pinipili, di ba? Pero ito po ay kinakailangan gawin. Kinakailangan po nating mag-shine. Hindi po yun siya lang. Yeah? Pero bawat isa sa atin, kasi yun yung pagkadisenyo ng Lord sa atin. Okay, so papaano kasi natin malalaman din ang totoong disipulo? So meron dito yung ano ba kasi yung totoong disipulo na nagbe-bear much fruit at nagbibigay ng glorification sa Diyos. Dito, disciples, kapag sinabi kasing disciples, they are made. They are made. Kinakailangan, paano ito magagawa? Okay. So, ang disipulo ay kinakailangan kasing mag-train, kinakailangan na ma-equip, kinakailangan na ma-disciple. Okay. Kaya nga, disciples is yun na may disiplina. Okay. So, disciples reconcile others to God. So, nakilala niya ang Diyos at napalaya siya, yun ay hindi niya sasarilinin kung ano yung kanyang natutunan. Bagkus, dahil sa na-reconcile siya, kinakailangan ding mag-reconcile ng others to God. So, pakisabi sa katabi mo, ilan na ngayon ang pinoprospect mong imi-made disciple? Okay. So yun, para naman maihanda-handa tayo, no? Kasi sabi nga niya, mag-bear much fruit. Okay. So, disciples are servants. So, ang mga disipulo, hindi lamang utos ng utos, pero nakikita din na nagsaserve po sila. Kasi yan ay minodel ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. And disciples abide in the Word. Hindi lamang yung nagre-receive, pero namamalagi, nananatili doon sa Word of God. Sa papaanong paraan nag-a-abide ang disciple sa Word ni God? Of course, nakakaya niya ng magbasa kahit na walang nakakakita sa kanya. Okay? At na-i-apply niya yon. Kaya nga nag-a-abide, nananatili. Okay? And then, disciples love one another. Okay? So, eto po ay kahit na mahirap na mahalin yung tao na kagaya din natin, di ba? Kasi parang tayo lang din. Matuturuan tayo na magmahal ng ibang tao. Okay? And then, disciples bear much fruit.
So, marami. Much, sabi niya yan. So, ang much, di ba, yan ay superlative ng adjective. So, yung pinaka. Hindi lamang iisa, pero much, sabi niya dyan, much fruit. And then, disciples in turn teach others. Dapat nagtuturo na rin kung ano yung naituro sa kanya, na naintindihan niya. Hindi po yung receive lang, na ako, naging apology na. Yeah? Nagkaroon ng vocabulary ng apology. So dapat hindi po ganon. Kinakailangan na mag-teach others. Kaya sa mga disciples, kinakailangan na if there is a challenge na sinasabi na, ay ikaw yung mag-share. Ikaw yung magtuturo. Huwag po nating tanggihan. Kasi sabi niya, ang true disciples, in turn, they teach others. So yun, kinakailangan kung anong natutunan, huwag sarilinin, bagkus ituro din. Para, dahil ikaw natuto ka, para may matuto. At i-challenge mo din yung tinuruan mo na magturo ng iba. Kinakailangan i-pass on natin kung ano yung natututunan natin. Pero ang tanong, may mga nagre-remain ba na mga natututunan natin? Kasi kung walang nagre-remain, kaya pala nahihirapan tayo kasi wala tayong ituturo. So kinakailangan na kung ano yung itinuturo sa atin, tinatandaan natin yan. Ini-a-apply kasi natin. At para nagbe-bear much fruit tayo. So parang si Pastorano, kasi siya yung nagdi-disciple sa akin. At may mga kasamahan akong na dinidisciple niya. So kung ano yung tinuturo niya, siyempre pinapakinggan namin yun. At yun din ay nilamang namin pinakinggan bagkus, of course, we need to meditate and pinapag-pray din namin na yun ay magawa namin. Hindi man perfectly na nagagawa po namin, pero tinatry din namin na gawin. Kahit na sumipsip lang kami, tipa ng aramid, pero adda nga, itultuloy milata, hanggang na nga mamaster midiyay. Yun po yung goal. Okay? And then, yun ay itinuturo din namin. At of course, hindi namin ini-expect na perfectly nagagawin din ng mga tinuturuan namin. Kasi meron pong grasya ang Diyos na siya po kasi yung tumutulong para magawa kung ano yung naituro. Ang pinakamaganda lang kasing gawin doon is we receive it with willingness in our heart at willing din tayo na ituro yun. Kasi the more na tayo nagtuturo, natuturuan tayo din. Kaya yan, nagbe-bear much fruit, nagtiteach others. Okay, so sino ang susunod mong tuturuan? Okay. So, sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, sabi, so yan po ay isang command po. Diba? Ni Lord sa atin. This is the greatest commission. Kaya nga sinasabi, commission. Dahil ikaw at ako, magmi-mission tayo. Are you ready to do the great commission of God? Okay. Buti na lang may isang nag-amen. Salamat po dahil talagang very din, focus yung bawat isa. Kaya talagang ayaw nilang madistract. Salamat. Okay, so yun. Therefore, go and make disciples. Mag-go tayo, sabi niya. Hindi po yung ayaw-ayaw, di ba? Umaayaw-ayaw. Pero dapat pag sinabi ni Pastor, let's go to San Gabriel. O, di ba? Let's go. Okay, let's go. Mag-open ng cell group. Ama, dapat, sige, saan? Di ba? Ganon. Sa mga estudyante, mag-go kayo sa inyong campus. Sa mga working, mag-go kayo sa inyong working place. Yeah? Kasi wala pong naggugo na nakaupo na ganon, di ba? Pero may aksyon. Naglalakad yan, di ba?
Sabi niya, go and make disciples. Huwag ka lang nag-go, pero may mission, di ba? Kaya kinakailangan ikaw at ako, magsasama tayong magmimisyon. Kaya nga, commission. Di ba? So yun, na ang mission po natin, kinakailangan na mag-make disciples, hindi po yung taga-upo sa church. Make disciples. Pakisabi nga, make disciples. Para nare-remind tayo na yun pa lang ating gagawin. Hindi lang yung taga-upo doon sa upuan. Pero dapat nagme-make disciples. At sabi niya dyan na nagtuturo. So sino daw yung tuturuan natin? Sino daw yung tuturuan natin? Okay, thank you so much. So sabi niya, yung mga bagong disipulo. Kaya we are so much blessed dito sa church na to kasi we are a discipling church. Discipleship church. Na yung bawat isa, kinakailangan na hindi lamang uupo. Pero kaya nga may yung mga first-timer talagang nakukonsolidate sila at kung gusto nila na matuto pa sa word ni Lord, willing yung mga nandirito na leaders to teach these new disciples. At anong ituturo nila? To obey all the commands na binigay ni Lord. So yun po, kinakailangan na ituro kung ano yung tama. Hindi lang basta-basta kung ano yung ituturo. Bagkus, yung naaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, willing ba tayong maturuan sa mga command ni Lord na yan? Bakit parang nawawala na yata dito parang, okay, sabi niya, teach these new disciples to obey all the commands. Kaya hindi lang iisa. Commands, plural po yan, marami. So ilan yung mga commandments na alam nyo sa Biblia? Kung wala pa, magbasa po tayo. At kung nais nating magpaturo na mag-obey, ayan po. Yan. Meron pong sociable dyan, so pwede nyo pong sabihin kung anong pangalan ninyo at ililista po nila and then kayo po ay madi-disciple. Kasi sabi niya dyan, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. At may promise po, kung ito po ay ginagawa natin, nagme-make disciples tayo, nag-go and nagme-make disciples, tapos nagtiteach po tayo ng bagong disipulo. Ano ang reward? Ang presensya ni Lord. Kasi sabi niya, I am with you always. Kaya pag minsan, di ba, nagpipray tayo na, Lord, samahan niyo po ako. Pero kung hindi ka nag-go and nagme-make disciple at nagtuturo, willing magturo, paano tayo sasamahan ni Lord? Kasi hindi po kasi madali ang mag-go and make disciples. Hindi po madaling mag-teach sa mga bagong disipulo ng commandments ni Lord. Kaya nga may assurance ang Diyos para ikaw at ako hindi matakot, hindi manginig. Kasi ang pangako niya, yung presensya po niya, ang sasama sa atin. Kahit sa ang sulok ng mundo tayo pupunta. Kaya sabi niya din dyan na pang-global tayo, pang-international, pang-world class tayo. Kasi always pa, sabi niya, and even to the end of the age. Sa ang sulok ng mundo. Hindi lang tayo pala magta-travel sa ang sulok ng mundo para mag-enjoy lang at maggastos, di ba? Pero merong purpose. Kasi sino na dito yung mga ninanais na magpunta sa ibang bansa? Carry the Great Commission. Huwag lang maglakwat siya at mag-enjoy. Pero kinakailangan, meron pong presensya ni Lord. Kaya magandang mangarap na kasama si Lord. Okay, so yan. And makikita po natin yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. Nung
umalis ang Panginoong Jesus, di ba, dito, nung after resurrection po niya, nag-ascend siya dun sa heaven, is meron siyang pinangako para meron tayong kapangyarihan at kakayanan na gawin yung mag-bear much fruit sa pamamagitan ng pagdidisipulo. So anong ibinigay niya? Natatak natin ang banal na espiritu. Upang sa gayon, yun po yung kasakasama natin at nagagawa natin kung ano yung talagang nakakapagbigay puri sa ating Diyos. Kung makikita natin yung mga disipulo niya, grabe po yung ginawa nila. Paano sila nag-bear much fruit? Kahit doon sa talagang malatigo sila, makulong sila, hindi po nila hinayaan huminto sa pagbabahagi doon sa patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus, sa pagdidisipulo doon sa mga ibang tao, sa iba't ibang lugar. Kaya dito sa Book of Acts, mababasa po natin yan. Sa Acts 1, sa Acts 2, hanggang sa sumusunod na mga chapter, makikita po natin consistently. Nung ibinili ng Panginoong Diyos na mag-stay muna kayo dito, hintayin nyo yung kapangyarihan na aking isisend. And here comes the Holy Spirit. The Holy Spirit empowered His disciples. Kaya grabe po yung boldness nila, yung courage po nila na magbahagi. That in one preaching, in that day, 3,000 po yung kumilala sa Lord. That is how they are bearing much fruit. And yun din po yung ninanais ng Diyos sa atin para mag-glorify po siya. So hindi po nag-glorify si Lord kung tayo lang ay nakikinig ng salita niya at nakaupo lang. Ang gusto niya, naggugo tayo at may ginagawa. Merong itinuturo. Kaya nga, si Apostol Pedro, nung sobra po na talagang pinalo sila ng latigo, na ikulong po sila at sinabi, huwag nyo nang ipagkalat pa o kaya ipagsabi kung sinong Jesus yan. Pero ang sagot niya sa Acts chapter 4 verse 29, sabi po niya doon, but Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. Sobra po na, napaka-bold po ni Peter na magsabi ng, uunahin po namin i-obey kung sino ang Diyos. Walang katulad, nag-iisa, makapangyarihan. Rather than, yan sa mga sinasabi ninyo. Kaya, kung dito po nahihirapan tayo na God put those in authority, di ba? Pero, conflict po sa salita ni Lord. Ang una pong susundin natin, the Word of God. Because God is the supreme, di ba? He is the highest authority. Kaya sa mga boss natin, we honor them. We obey them. Pero pag conflict po yan sa salita ni Lord, kinakailangan pong sundin natin ang salita ni Lord. Okay, pangatlo, last na po to. Okay, ang pangatlo kung bakit kinakailangan tayo maging fruitful and maging productive, dahil po tayo ay Christ Ambassador. Anong ibig sabihin ng Christ Ambassador? Ang ambassador po, representative ng isang country. Di ba? Ang ambassador. Kaya nga, meron pong ambassador of US or US ambassador, Philippines ambassador, Israel ambassador. Kasi ang ambassador, representative. Nire-represent niya ang kabuuan ng bansang kung saan siya. Kaya kapag sinabing representative of the Philippines, nire-represent po niya ang whole Pilipinas. Siya yung naipadala, pero he will speak and he will represent kung ano po yung bansa na yon. At kung ano yung
sasabihin po nila or dengan na ibagakan isuna, yun lamang po yung kanyang i-speak. So, ganun po yung ambassador. Kaya pag sinabing Christ ambassador, tayo po, kinakailangan, ang nire-represent po natin dito, ang Panginoon. Sa salita man yan, sa pag-iisip at sa gawa. So, yun po. Kaya sabi niya dyan na, ang Diyos ay talagang binigyan niya tayo ng mission. Una muna, kanyang tayo ay binalbaliwan. Okay? So, He changed us first. He cleansed us. He freed us from all those sins. Kaya nga, tayo ay naging new person. And because we are a new person, yung mga old na kaugalian mo, old na pananalita mo, pag-iisip, ay na-transform po yan. Nagkaroon ka ng bagong buhay. At ang bagong buhay na yan, yun yung ipapamuhay natin. At yun, binago niya tayo, hindi po, hanggang nga nagpatingga-ijay, nga si kangay kat na-transform. Pero meron siyang ginawa, meron siyang ibinigay pa, iniutos. So ano po yun? Mababasa natin yan sa, doon sa next verse. Okay, so sa verse 18, sabi niya kasi dyan, and all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task, sabi nga, task of reconciling people to Him. Mabigat po yan na task, hindi madali. Kaya nga inassure niya tayo na tayo ay sasamahan niya. Okay, if He has given us this wonderful message of reconciliation, kinakailangan wonderful yan. Punong-puno ng wonder, kaya nga wonderful, di ba? Okay, so punong-puno po yan ng wonder. Kaya pag binabahagi mo sa tao, nabuksan ng kanyang pangunawa, wow! Di ba? Na-amaze po tayo. And even kung tayo nagbabasa ng salita niya, ay, ganun pala yun. Yeah? Kapag kahit na ilang beses nating napakinggan, kapag pinapakinggan natin ng paulit-ulit, di ba? Napapawaw pa rin po tayo. Kaya sabi niya na, for God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. Kung meron siyang ibinigay na task sa iyo at sa akin, at yan ay wonderful message of reconciliation, ipagkakait ba natin ito sa iba? Magiging tameme ba tayo at natatakot na ibahagi ito? Kung sasamahan tayo ng Diyos, sino pa ba yung matatakot? Ang Diyos na makapangyarihan, may-ari ng mundo at Siya ang lumikha. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Matatakot pa ba tayo? Paatras pa ba bawat may isa? Dapat nagfo-forward tayo. Kasi wonderful message. Huwag nating sayangin yung task na yan. Yung mensahe. May mensahe kasi na ipagsasabi natin. Hindi natin mensahe, bagkus mensahe na nanggagaling sa Diyos. Kaya kung nireject ka, huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang nireject, pero ang Diyos. At kung sino man yung rumereject sa Diyos, meron pong parusa. Kaya sino pa ba ang matatakot? Sino pa ba ang maghihindi? Yan sa napakaganda. Punong-puno ng wonder yung mensahe na yan. Kaya magsama-sama po tayo. Huwag nating sayangin yung napakagandang mensahe na yan na kinakailangan natin ipagsabi sa mundo, ipagsabi sa mga tao para malaman nila. Bakit
kulang. Tayo na talagang nagiging ambassador. Kasi hindi po nagpupunta yung mga Christ ambassadors. Madaling mag-relax, madali na mag-stay sa comfort zone. Pero take note, ang kagustuhan ng Diyos, mag-bear much fruit po tayo. As we are Christ ambassadors, as God designed us to be fruitful, as God given us this privilege na matuto, ma-disciple tayo. Walang takot po na disipulo. Pagkos even if yung mag-focus po, yung life po nila, ang cause is talagang gagawin po nila. Nawa ma-encourage tayo, ma-enlighten tayo sa ginawa ng mga apostol na to. Okay. So yan, sa verse 20 sabi niya, so we are Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. So yan yung mensahe. Come back to God. We will plead, sabi nga niya. Pangaasim, sumubli ka ni Apo, tanagmayat iti, nahitanga purpose na itibiyag mo. Nung tamemit tayo nga, ure no marigrigatan, makikita tayo dagiyay, awan aramiden tayo. Anya nga iti mangyari. Darkness will be filled, evil. Yun po yung magdodominion dito sa mundo. Hindi po yun yung kagustuhan ni Lord. Okay, so warning. Okay, sa warning po, is sa John chapter 15, 2 and 4 to 6. Ano po yung warning sa atin kung hindi po tayo magiging fruitful, hindi tayo magdi-disciple, at kung hindi po tayo magpupunta na ibahagi kung anong mensahe na pinapasabi sa atin. Tayo po ay pinagkatiwalaan. So dito, anong mangyayari sa atin? Sabi niya, He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. Gusto ba nating ma-cut off from God? From His presence? Delikado po yun. And He prunes the branches that He do bear fruit so they will produce even more. Ang ganda. So nga, mapuprun ka, masalsalingsingan, talagang umaaray ka. Pero maganda. Masalingsingan ka, tapos na dahil kastampay nga ag-bear fruit. Okay, sa verse 4, sabi niya, remain in me, and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. So delikado ti mapuuran, ngem no kayat mo nga ti desisyon mo, abay ikaw din naman ang maghihirap. O, di ba? So yun, we have this responsibility and accountability. Yung mga tatlo na yan, that's the reason why we must be fruitful and productive. Okay, conclusion.